Matapos ang mahabang paghahanap, nakakuha ko ng malaking apartment na good for 3 person. Pero solo ko lang ito. Dahil malapit lang sa pinapasukan kong trabaho, nagbayad agad ako ng cash advance. Baka kasi meron pang makakuha na iba. Subalit pagkalipas ng 3 buwan kong paninirahan, nagkaroon ako ng problema sa aking kapitbahay. Dahil sa tuwing madaling araw ay nakakarinig ako ng kalabog sa aking pader na parang may nagpupukpok na tumagal lamang ng ilang segundo pero naging abala yun sa aking pagtulog. Lalo na napakaaga kong bumabangon para pumasok sa trabaho. Kaya minsan kapag nagkasalubong kami ng aking kapitbahay na mag-asawa ay nakikipagtitigan ako dahil sa inis ko sa perwisyong ginagawa nila tuwing madaling araw. Bumisita sa akin ng landlady at nagbayad ako ng bayad sa upa. Ate, pakisabihin naman yung kapitbahay ko kasi nadadalas na yung abalang ginagawa nila sa akin. Mahinahon na wika ako sa landlady. Bakit? Ano bang problema? Tuwing madaling araw kinakalubog itong pader ko at kung minsan hindi ako makatulog. O sige, pagsasabihan ko. Pakiramdam ko parang binabaliwala lang ng landlady yung reklamo ko. Lumipas ang mga ilang gabi, naaabala pa rin ako sa aking pagtulog dahil sa pagkalabog ng aking pader. Kinubagahan, bago ako pumasok sa trabaho, natsyempuhan ko ang asawang babae ng aking kapitbahay na nagwawalis sa bakuran nila. Kaya kinumpronta ko ito. Kung pwede ba, sa susunod, wag na kayo magpupukpok sa pader tuwing madaling araw. Nakakaistorbo kayo. Galit na wika ko sa asawa ng aking kapitbahay at agad ko itong tinalikuran. Pag-uwi ko sa bahay galing trabaho, sinama ko ang 3 kong kaibigan sa bahay ko. Bitbit namin ang isang case ng beer at pulutan para mag-inuman kami at nakasulubong namin ang mister ng kapitbahay ko. Nakatitig siya sa akin kaya nakipagtitigan na rin ako. Kung makatitig to, kala mo papalag. Inis na wika ko sa mga kasama ko. Wag mo nang patulan yan pre. Hindi ba tayo nagiinuman, lasing ka na? Biro ng kaibigan ko at pumasok na kami sa loob ng bahay ko. Inuman at kwentuhan ang inatupag namin hanggang sa magpaalam na ang 2 kong kaibigan para umuwi. Dahil sa lasing na, nag 1-on-1 na lang kami ng isa kong kaibigan na matatag sa inuman. Dito ka na matulog pre. Bukas ka na umuwi. Ala naman pasok bukas. Wika ko sa kaibigan ko na tango lamang ng tango ang sagot sa akin. Bahagyang nakaiglip ako dahil sa kalasingan at gusto ko na ring matulog. Tumayo ako at hinubad ko ang t-shirt ko at nagulat ako nang biglang sumalag ang kaibigan ko at nagising ito. Wag! Bakit? Tanong ko sa kaibigan ko na parang takot na takot at tinititigan niya ako ng mabuti. Natakot ako sa'yo. Akala ko may hawak kang malaking kahoy at hahampasin mo ako. Okay ka lang? Maguhubad lang ako ng t-shirt ko. Matutulog na ako. Epekto lang yan ng beer. Iniwan ko na ang kaibigan ko sa sofa at humilata na ako sa kama ko hanggang sa makatulog ako. Muli, sa kaligitnaan ng pagtulog ko ay nakarinig naman ako ng kalabog sa may pader. Pero hindi ko na yun inintindi dahil sa tindi ng antok. Kinumagahan, pinagkapi ko muna ang kaibigan ko bago siya umuwi. Pre, yung kinekwento mong kapitbahay mo, perwisyo nga. Madaling araw narinig ko umiiyak yung babae. Siguro nag-aaway sila ng mister niya. Wika ng kaibigan ko sa akin pero binaliwala ko lang ito dahil wala naman talaga ako naririnig maliban sa kalabog sa pader. Sa mga sumunod na gabi, wala na ako narinig na pagkalabog sa pader tuwing madaling araw at maayos na rin ang tulog ko. Sa palagay ko natakot ang kapitbahay ko sa akin dahil kung mapang-abot man kami ay meron akong tropang re-resback laban sa kanya. Subalit isang gabi malakas ang buhos ng ulan habang ako'y dinadalaw ng antok, biglang nakarinig ako ng iyak. Kung kailan gabit masarap matulog, nag-aaway na naman tong mag-asawa na to. Perwisyo talaga. Wika ko at nagtaklubong na lang ako ng kumot at tinakpan ko ng uno ng tenga ko para hindi ko na marinig ang ingay hanggang sa makatulog ako dahil sa malamig na panahon. Nagising ako ng madaling araw dahil sa naiihi ako. Bumangon ako at nagpunta sa banyo para umihi
at pagkatapos ay bumalik ulit sa kama. Nakarinig ako ng parang patak ng ulan sa bubong at ihip ng hangin na parang hinihili sa akin na matulog muli. At nung unti-unti kong pinipikit ang aking mga mata, nakarinig ako ng kalabog sa pader ng 2 beses. Naisip ko bigla ang mag-asawa. Sumusobra na itong mag-asawa na to. Inis na inis akong bumangon sa kama at lumabas ng bahay para puntahan ng kapitbahay. Kinato ko ng malakas ang pinto ng mag-asawa pero walang nagbubukas ng pinto. Sinilip ko ang bintanang salamin nila pero madilim sa loob. Pinakinggan ko ang pinto nila at nakikiramdam ako kung may tao pero wala. Bumalik na ako sa bahay ko at nagtataka kung bakit may kumakalabog sa pader. Pagpasok ko sa bahay ko, kinalabutan ako sa nakita ko. May babaeng walang muka ang nakabitin ng leeg sa kisame habang may pabigat sa paa na kumakalabog sa pader na malapit sa kama ko. Sa takot ko, nagkandara pa ako tumakbo palabas ng bahay habang umaambon. Nakita ko ang matandang kapitbahay ko na nagbubukas ng tindahan. Pinuntahan ko siya at sumilong ako sa tindahan niya. Oh, bakit ka humahangos? Ano nangyari? Wika ni Manong sa akin na nagtitinda ng lutong almusal. May nakita akong babae sa bahay nakabigti. Wika ko kay Manang habang hingal na hingal. Bakit hindi mo sinabi sa iyo ng may-ari ng paupahan tungkol sa tinitirahan mo? Bakit ho? May higit na 1 taon ang lumipas na may pinatay dyan sa tinitirahan mo. Pinatay yung babae ng kalipin niyang adik daw. Binigti yung babae at may palo raw sa ulo. Tapos may pabigat sa paa. Nangangamoy na nga yung bangkay ng babae nang nilabas ng mga pulis. May 2 araw na daw patay yung babae. Lumabas pa nga sa balita sa TV. Marami na rin naunang umupa dyan sa bahay mo pero hindi tumagal. Kwento ni Manong sa akin. Sa pagsikat ng araw, bumalik ako sa bahay ko at kinuha ko ang mga damit ko. Umalis ako ng bahay at sinarado ko ito. Pansamantalang nakituloy muna ako sa bahay ng pinsan ko kahit malayo sa trabaho. Pagdating ng katapusan ay binayaran ko ang landlady at nagpaalam na ako. Dahil ang karanasan kong iyon ay hindi ko malilimutan. Pero hanggat maaari sana ay huwag ko nang maalala dahil minsan kapag gabi na, bago ako matulog, napaparanoid ako na parang naririnig ko ang kalabog sa pader at ayoko nang tumingala baka kasi makita ko uli ang babaeng nakasabit sa kisame na nagpapatindig ng aking balahibo.